Kumusta mga kapatid? Can we spend time with God today? If you do, thank you. Mga kapatid, naalala nyo ba yung kwento nung naglayag yung 12 disipulo sa Lake Galilee kasama ang ating Panginoong Hesukristo? Nung gabi, pagtapos ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga disipulo niya na magturo sa mga tao, sinabihan ng ating Panginoong Hesus sa mga disipulo niya na tumawid tayo sa kabilang side ng lake. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ng ating Panginoon. Habang tinatawid nila ang lake, biglang umihipang malakas na hangin at lumaki ang mga alon. Kaya yun, pinasok na ng tubig ang bangka nila at halos lumubog na ito. Kaya nagpanik yung mga disipulo. Pero ang ating Panginoon andun lang natutulog sa bandang likod ng bangka na may unan pa. Kaya ginising siya ng mga disipulo niya at sabi nila, "Guro, wala po ba kayong pakialam? Mamamatay na tayo." Kaya bumangon ang ating Panginoon at sinuway ang hangin. Sabi niya, "Tumigil ka." At sinabi niya sa mga alon, "Kumalma ka." Tumigil nga ang hangin at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya sa mga disipulo niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya?" Mga kapatid, bakit ko nga ba pinaalala yung nangyari yun sa ating Panginoon at sa mga disipulo niya? Kasi mga kapatid, parang may pinapahiwatig sa atin yung nangyari sa kanila na para bang nangyayari rin sa atin ngayon. Simulan natin dun sa pinasok ng tubig yung bangka. Mga kapatid, pag wala pang tubig yung bangka, okay pa yun. Pero pag may tubig na sa bangka, hindi magandang sign yun. Pero sinasabi sa atin dito na kahit na may tubig na yung bangka natin, hindi ito lulubog. Lulutang to kasi kasama natin ang Diyos. Kahit na anumang pagsubok ang harapin natin, malalampasan natin to kasi kasama natin ang Diyos. Sabi nga sa scripture, yung pagsubok na nararanasan nyo, nararanasan din yan ng ibang tao. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya at hindi niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan ito at ng paraan para malagpasan ito. At mga kapatid, sa totoo lang, hindi nangako ang ating Panginoong Hesus ng madaling buhay pag pinili natin siya kesa sa mundong ito. Pero nangako siya na sa lahat ng pagsubok at problema, kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan. Ngayon naman, dito naman tayo sa natulog ang ating Panginoon habang bumabagyo. Mga kapatid, pinapakita sa atin ng ating Panginoon dito na may permission tayo na magpahinga habang bumabagyo ng mga problema at pagsubok. Kagaya ni Daniel nung natulog siya katabi ang mga leon. Kagaya ni Elijah nung pagkatapos niyang lumayo kay Jezebel, nagpahinga siya sa ilalim ng puno. Pwede tayong magpahinga. Sabi nga sa scripture, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng pahinga." Ngayon mga kapatid, doon naman tayo sa nung ginising ng mga disipulo ang ating Panginoon. Mga kapatid, pinapakita nito sa atin na hindi natin kailangan maging perpekto para lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin kailangan ng perpektong panalangin.
Kasi sasalubungin na tayo ng ating Diyos mismo sa pinaka makasalanang bersyon natin at sa pinaka problemadong sitwasyon natin. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, hindi kailangan ng ating Diyos yung perfection natin. Makakapagbunga ba ang sanga kahit na wala siya sa puno? Hindi kaya. Kasi wala naman tayong sapat na kakayahan para ayusin ang mga bagay, gawing perfecto ang mga bagay. Ang ating Diyos lang ang makakagawa nun. Kaya hindi niya na kailangan ng perfection natin. Ang kailangan niya, ang surrender natin. Inaantay niya na isurrender natin lahat sa Kanya, yung mga problema natin at mga pag-alala. Kasi siya lang ang makakapag-ayos nun. At dito naman tayo sa panghuli, yung sinabi ng ating Panginoon sa mga disipulo niya. Mga kapatid, pinapakita nito sa atin na hindi natin kailangan mag-alala o matakot sa mga pagsubok na darating. Kasi pagkasama natin ng Diyos, bago pa mag-umpisa ang laban, panalo na tayo. Mga kapatid, naway nakatulong sa inyo ang mga ito. At mga kapatid, lagi yung tatandaan na sa lahat ng pagsubok na harapin natin, kasama natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan. At pag gumarap kayo ngayon sa mga pagsubok, good news yan dahil hinahanda tayo ng Diyos sa paparating na blessings. Kaya wag nating bigyan ng satisfaction ng demonyo na nakikita tayong sumusuko. Patuloy lang. Sabi nga sa scripture, sa tamang panahon, papaulunan ko sila ng blessings.